A blessed Monday morning po sa ating lahat. Good morning, good morning, good morning. Tayo ay narito ulit sa ating Seeking God in the Morning, ang ating daily morning devotion. Today is July 27. At ngayon, ang ating last week dito sa ating topic na Virtue in Action, the Quiet Power of a Godly Life. Napakabilis po ng panahon, no? Nakatapos na naman tayo ng isang in-action topic natin. Makakatapos na naman tayo ng another in-action topic natin. Ayan. At meron na naman akong another challenge sa pagsusulat nito, no? Kailangan ko siyang iayos at isulat para pwede nating i-print, maging manual ulit, no, para sa ating daily morning devotion, no. Pwedeng i-request nyo sa akin, no, yung file after na matapos kong iayos, no, yung topic na ito. At so excited na ako, no, dito sa ating week na ito. Kaya today, magkakaroon tayo ng introduction dito sa ating 4th week, itong ating topic na Virtue in Action, the Quiet Power of a Godly Life. Ayan. At bago tayo magsimula, tulad ng dati, no, gusto ko pong hilingin ang bawat isa sa atin na tayo po ay yumuko at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po ulit sa oras na ito, sa pagkakataon na ito na kami ay magbubulay-bulay ulit sa iyong banal na salita. Patuloy mo po kaming kasyahan ng iyong banal na Espiritu, Ama, at tulungan mo, Panginoon, na magkaroon kami ng malawak na pangunawa at ng karunungan, Panginoon, para lahat ng aming matututunan sa gawaing ito ay patuloy na tumanim sa aming puso't isipan at makita sa aming pamumuhay. Tulungan mo po, Panginoon, ang iyong lingkod. Bigyan mo po ako ng karunungan na maibahagi kong yung mga salita ng tama at may kalinawan. Tulungan mo rin, Panginoon, ang lahat ng mga mahal namin sa buhay na nasa ibang dako, nagtatrabaho, nag-aaral o anuman ang kanilang pinagkakabalahan sa mga oras na ito, Panginoon. Tulungan mo po na nawa sa susunod na pagkakataon ay makasama din namin sila sa ganitong gawain. Gabayan mo rin sila, Panginoon, na magkaroon ng pagkakataon na makapag-devotion, Panginoon. Kung ito man ay nagagawa nila ng replay lamang, Panginoon, patuloy mo pa rin silang gabayan, pagpalain at palaguin ang kanilang buhay pananampalataya, Panginoon, ang kanilang buhay Kristiyano. Dinadalangin ko rin, Panginoon, na patuloy mong haplusin ang iyong mga anak na dumaraan sa mga pagkakasakit at mga pagsubok sa buhay. Binabanggit ko po ang aking daddy, Panginoon, na patuloy na nagpapagaling sa kanyang fracture sa kanyang paa. At gayon din po ako, Panginoon, haplusin mo rin ang aking tuhod at ang aking tiyan. Gayon din ang aking asawang si Larry, Panginoon. Haplusin mo rin ang kanyang tiyan sa lahat ng aming mga nararamdaman, Panginoon, sa aming katawan. Ikaw po ang mag-heal. At tulungan mo kami, Panginoon, na mapagtagumpayan namin ang lahat ng mga pagsubok na dumarating sa amin. Dinadalangin ko rin, Panginoon, na lagi mo po nawa kaming gawing karapat-dapat, Ama, sa iyong banal na harapan. At muli ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Good morning po ulit sa ating lahat. Good morning kay Ading Shirley at sa lahat ng mga kasama mo sa iyong tahanan. At nandito na tayo, no, sa ating day 22, ang last week natin dito sa ating topic. At bago tayo magsimula, no, ng ating pang day 22, magkaroon muna tayo ng introduction dito sa ating 4th week, no. So sa pagsisimula ng ating 4th week o ng ating day 20 ng 4th week ditong ating 28 day devotional journey. So ang title ng ating pang 4th week is Ang Namamayaning Kapayapaan or A Peace That Prevails. Napakaganda, no? Lahat tayo kailangan natin ng kapayapaan, no, sa ating buhay.
minsan sa dami ng mga naririnig natin, mga nababalitaan natin, nawawala yung kapayapaan natin, no? Nakukonsume tayo, no, ng mga alalahanin sa ating kapaligiran. Pero ang gusto ng Panginoong Diyos ay magkaroon tayo ng kapayapaan. Ayan. So, sa mga nakaraang linggo, pinag-aralan natin, no, yung pundasyon, no, ng ating pananampalataya sa loob ng tahanan at kung paano din natin pinapalawak yung ating impluwensya bilang asin at liwanag, no, sa labas. So, ngayong huling yugto, no, ng ating paglalakbay, itong ating week 4, tutuon naman tayo sa ating sariling kalooban. Yan, dito, no, sa ating inner self, inner being, or sa ating puso, sa ating isip, no, yung magkaroon tayo ng kapayapaan sa ating kalooban. So, papasok na tayo, no, dito sa tema ng kapayapaan. Sa mundong puno ng ingay, alalahanin, at ibang mga panggigipit, panggigipit sa araw-araw. Ano ba yung mga panggigipit sa araw-araw? Yung mga araw-araw na parang nahihirapan tayong itawid. Diba? Minsan, no, dumarating sa atin yung mga ganong sitwasyon. Meron siguro sa atin minsan, pero meron sa ibang tao na madalas, no, na halos araw-araw hirap siyang itawid, no, yung araw-araw na yon, no, yung mga madaling mawalan tayo ng balanse at mapuno ng mga pangamba. Pero, no, ang quiet power ng isang taong may takot sa Diyos ay hindi nakasalalay sa kawalan ng problema. So, it doesn't mean, no, na pag may problema tayo ay hindi na tayo malapit, no, sa ating Panginoong Diyos. Minsan nga no, yung mga taong mas malapit sa ating Panginoong Diyos, yan yung napupuno, no, minsan ng problema. Bakit kaya, no? Kasi hindi lang natin nakikita na yung problema na dumarating sa atin, pinapahintulot ito ng Panginoong Diyos na dumating para makita yung pagkilos ng Panginoong Diyos sa buhay natin. Kaya hinahayaan niya ng kanyang mga anak ay dumaan, no, sa mga pagsubok o mga problema. So, again, no, hindi ibig sabihin, no, na kung tayo ay may problema ay tayo ay malayo, no, sa ating Panginoong Diyos, kundi, no, sa pagkakaroon ng kapayapaang nagmumula sa Kanya. Nagkakaroon tayo, no, ng kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoong Diyos. Siya yung nagbibigay sa atin nung kapayapaan na yon. So, ito ay isang kapayapaan na nananaig kahit sa gitna ng mga bagyo. Yun. So, yung kapayapaan na walang makakahadlang, no? Kasi ang Panginoong Diyos ang gustong magkaloob ng sa atin. Kung gusto niyang ibigay sa atin yon, walang makakahadlang. Kaya minsan, para makita natin, no, na ito ay kaloob ng Panginoong Diyos, minsan dumadaan tayo sa mga problema. Pag ang isang problema ay pinilit nating solusyonan sa ating sarili, no, hindi natin nakikita yung pagkilos ng Panginoong Diyos. Pero kung isusuko natin ito sa Kanya at tayo ay kakalma, no, sa gitna ng mga problema, makikita natin, no, yung pagkilos ng ating Panginoong Diyos. Minsan nga, no, ako, dati, no, meron akong pinagdadaan ng problema. Tapos naisip ko sa sarili ko, yung mga nakaraang kong problema, dumaan lang din, no? Wala naman akong ginawa. Parang nasolve din siya ng kusa. Minsan nasosolve naman talaga ng kusa, hindi natin namamalayan, no? Nasosolve din ng kusa at doon natin nakikilala na may kapangyarihan na kumikilo sa ating buhay at ito ang kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Kaya sa linggong ito, no, dito sa ating day 22 hanggang day 28, titimbangin natin, no, ang kahalagahan ng pagpapatahimik ng ating isip, no, yung pagtitiwala natin sa gitna ng kawalan ng katiyakan at ang pagpapatawad, no, sa ating sarili. Kasi minsan sinisisi natin yung ating sarili, no, na
Bakit ba ito yung ginawa kong desisyon? Bakit ba ito yung pinili ko, no? Minsan, pagka dumadaan tayo sa problema at wala na tayong masisi, yung sarili na natin yung sinisisi natin, no? Kaya dito, no, tutulungan tayo itong topic na to para wag nating isipin, no, na tayo lagi, no, ang may kasalanan, lalo na kung tayo ay nananampalataya sa ating Panginoong Diyos, lalo na kung yung mga hakbang natin ay ihinihingi natin ng gabay sa Kanya, no. So dito sa topic natin na ito, no, pag-aaralan din natin, no, yung pananatili, no, ng matibay na paninindigan hanggang sa dulo. Ayan. So, handa na ba ang bawat isa? Simulan na natin yung ating day 22 na topic, no? Na kung saan pag-uusapan natin ang kapayapaan na nagmumula sa pagpapatahimik ng ating isip at puso sa presensya ng ating Panginoong Diyos. Yan. So, ang ating day 22, ang kapayapaan, ito yung title ng ating day 22, ang kapayapaan sa gitna ng ingay or peace in the midst of noise. Ayan. Last week, no? Last week, tinalakay natin, no, yung paano tayo maging asin at liwanag at magkaroon ng pusong mapagpasalamat, no, sa labas ng tahanan. Yung ating week 3, no, yun yung tinalakay natin ng week 3. So ngayon naman sa ating week 4 ay ibabaling natin ang ating focus sa loob sa ating damdamin, no, kung paano natin hahanapin at pananatiliin ang kapayapaan ng Diyos sa gitna ng maingay at magulong mundo. Ang ating Bible verse po na pagbabatayan ay matatagpuan natin sa Aklat ng Mga Awit, Kapitulo 46, versikulo 10. At ito po ang sinasabi: Kayo'y tumahimik at alimin ninyo na ako ang Diyos. Amen. Amen. Pagpalain nawa ng Panginoong Diyos ang pagkabasa ng banal na kasulatan. Minsan, ang pinakamalaking laban natin ay hindi sa labas, kundi sa loob ng ating sariling isip. Puno ng iba't ibang deadlines, no, alalahanin sa pamilya, mga balita, no, na nababalitaan natin sa ating kapaligiran, at mga iniisip, no, natin sa araw-araw sa ating buhay, no, yung ating mga obligasyon. So kung hindi tayo mag-iingat, lulunurin tayo ng ingay ng mundo. Ang quiet power ay nagsisimula sa kakayahang tumahimik. Hindi ito ibig sabihin, no, wala tayong problema, no. Ito ang sadyang pag-upo at pagpapatahimik ng ating sarili para alalahanin natin ang Diyos ang nakasubaybay sa atin. Sa gitna ng mga nakakatakot at mga ingay, no, sa paligid, ang paglalaan natin ng tahimik na sandali para sa ating Panginoong Diyos, o tahimik na sandali na kasama natin ang ating Panginoong Diyos, ito yung nagbibigay sa atin, no, ng balanse at ng lakas sa ating kaluluwa. Alalahanin natin yung isang inspiring Bible character, no. Siya ay si Prophet Elias, o si Propeta Elias sa bundok ng Horeb. Ito ay mababasa natin sa unang hari, Kapitulo 19, versikulo 11 hanggang 12. Si Elias, no, ay tumakas dahil sa takot at matinding pagod. Naghanap siya ng presensya ng ating Panginoong Diyos sa malakas na hangin. So hinahanap niya yung presensya, no, ng ating Panginoong Diyos sa malakas na hangin, sa lindol, sa apoy, pero wala roon ang ating Panginoong Diyos. Sa halip, nagpakita ang Panginoon sa isang maliit at marahang tinig o whispering sound. So, nang tumahimik si Elias at pinakinggan ang marahang tinig, no, yung marahang tinig na yon ng ating Panginoon, doon niya nakuha ang bagong lakas at direksyon para magpatuloy. Yan. Minsan,
napakagandang example ito. So, minsan sa ating buhay, no, kailangan lang pala natin magkaroon ng oras para tumahimik. A quiet moment. Ayan. So, kaya dito, no, sa ating morning devotion, meron tayong in-action challenge o hamon, no, para sa atin. The 10-minute quiet pause. Yan ang title, no, ng ating in-action challenge. Kailangan natin ng 10-minute quiet pause. Maglaan tayo ng kahit 10 minuto lang ngayong araw na ito na wala tayong hawak na cellphone, walang music, walang iniisip, no, walang ginagawang trabaho. So, maupo lang tayo, no, at tumahimik. Humingi ng malalim at sabihin natin, no? So, huminga ng malalim at sabihin natin sa ating Panginoong Diyos, Panginoon, narito ako, kausapin mo ako. So, magkaroon tayo, no, ng quiet moment sa ating sarili na tayo ay magpo-focus sa ating Panginoong Diyos, kakausapin natin siya at hilingin natin ang presensya niya, no, na mangusap siya, no, sa ating puso. I-surrender sa Kanya ang anumang nagpapatakbo ng ating isip sa araw na ito. Ayan. So, napakagandang napagbulay-bulayan natin, no? Alalahanin natin, no? Ang kapayapaan ay hindi natatagpuan sa pagkawala ng ingay, kundi sa pag-upo natin, no? Sa presensya ng ating Panginoong Diyos sa gitna ng mga ingay na yan. Kahit maingay yung paligid, kung kaya nating i-concentrate, i-focus yung ating sarili sa ating Panginoong Diyos, maari tayong magkaroon ng kapayapaan, no, sa ating puso. Kapag natuto tayong tumahimik at makinig sa Kanyang marahang tinig, doon natin, no, nararanasan ang kapangyarihan ng isang panatag na puso. Amen. Amen. So muli, mapagpalang umaga sa bawat isa sa atin. Tayo po ay mag-closing prayer, no, bago tayo magtapos dito sa ating gawain. Tayo po ay yumuko at manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama, maraming salamat sa pagpapaalala mo sa amin, Panginoon, ng kapangyarihan ng paglalaan namin ng oras o quiet power na kasama ka, Panginoon. Tulungan mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin ay magkaroon ng pagkakataon na umupo, tumahimik at makinig sa iyong mga salita. Tulungan mo, Panginoon, na kami ay laging magkaroon ng connection sa iyo sa pamamagitan ng panalangin, Panginoon. Tulungan mo na ang aming damdamin, ang aming isipan ay patuloy naming itaas sa iyo at ipagkatiwala sa iyo. Ikaw po ang magkaloob ng kapayapaan sa aming puso sa gitna ng mga ingay sa aming paligid, Panginoon. Tulungan mo na makilala rin, Panginoon, na ang kapayapaang ito ay nagmumula sa iyo. At patuloy ka namin pinupuri, pinapasalamatan, Ama. At tulungan mo po nawa na lagi kaming maging karapat-dapat sa napakadami mo pong biyaya at pagpapala sa amin. At muli ang lahat ng ito idalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. A blessed Monday morning po ulit sa ating lahat. And we are now down to ilan na lang, no? Six topics na lang, no, to finish this virtue in action, the quiet power of a godly life. Again, to God be all the glory. Take care and God bless.